Sibak na si Mike Sueno bilang DILG Secretary. Matapos ang sumbong ng mga umunoy katiwalian, dumepensa naman si Sueno. Saksi si Joseph Morong. In due time, I'm going to dismiss another official. Titigas talaga ng ulo. 2 araw matapos ang pahayag na yan, sinibak ng Pangulo kaninang madaling araw si Interior Secretary Ismael Sueno. I fired a cabinet member in a full cabinet meeting because I did not like his answer because it was really a plain lie. Para siya nakausap na parang ginagawa daw ang gago. Sa video ng meeting, may itinatanggi si Sueno pero hindi malinaw. It's not true. Sabi ng isang source na nasa pulong, tinanong ng Pangulo ang manumalyang kontrata tungkol sa mga fire truck. Patuloy raw itong binabayaran ng DILG kahit may nakabingbing kaso sa Supreme Court. Ayon sa sulat sa palasyo ng grupong Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Com o MRRD-NECC, katwiran ni Sueno, panahon pa ni Interior Secretary Marroas ito na bid out at hindi raw siya sinabihan ng legal department na may issue sa kontrata. Giit daw ng Pangulo sa pulong, nakita rin ng legal team niyang may maanumalya rito. Sabi niya ngayon, if you answer me with that kind of statement that you never read the legal opinion of the legal officer of your own office, it's either you're taking me for a stupid, an idiot, or you are lying to your teeth. Kaya ako na, so I said, you're fired. Sa isang hiwalay na panayam naman, binanggit niya ang biyahe ni Sueno kaugnay pa rin sa mga biniling fire truck sa Austria. Bakit siya pumunta doon? Why not sign the paper, sir? Ito sa pera makiya natin yun. Kasi binigay, grant. Grant is atag. Sabi ng Malacanang, simula pa lamang ng cabinet meeting ay pinutatnena ng tanong ng Pangulo si Sueno tungkol sa mga umunoy illegal na transaksyon, pati biyahe abroad. Basically, he said that that the secretary was being let go. There was a short exchange. It was not a heated exchange. Sabi naman ng source namin sa meeting, tinapos muna ang pulong bago sabihan si Sueno na huli na niya ito dahil sibak na siya. Kahit pa ayon mismo raw sa Pangulo ay isa si Sueno sa mga kumiminse sa kanyang tumakbong Pangulo. Tinanggihan din daw ng Pangulo ang hiling ni Sueno na private meeting. Bukod sa fire truck issue, isinumbong din sa sulat ang MRRD-NECC ang lumaguraw na hotel at farm at bagong truck para sa rice business ni Sueno. Sagot dito ni Sueno, sa kapatid niya ang hotel, sa anak niya ang rice business at ang farm ay lumago dahil sa kanyang duck business. Giit ng palasyo, hindi lamang sulat ang MRRD-NECC ang basehan ng pagsibak. The President has done due diligence and so he has checked into the matter. He has taken note of several legally untenable situations. Bago si Sueno, pinag-resign ng Pangulo bilang irrigation chief ang dating campaign spokesperson na si Peter Laviña dahil sa mga alegasyon ng korupsyon. Pero si Tourism Promotions Board Chief Operation Officer Cesar Montano na inireklamo rin ng mga kasamahan ng katiwalian, sinabi ng Pangulo na pinagkakatiwalaan pa rin niya. Sabi ng Malacanang, Cabinet Secretary si Sueno kaya natutukan ng husto. It's not a question of inequality. It's just that this is something that he has given due diligence to. Tanggap daw ni Sueno ang desisyon pero iginiit niya pa rin hindi siya tiwali. Kailangan daw niyang siguruhin maganda ang kondisyon ng mga fire truck na i-deliver kaya nagpunta silang Austria para inspeksyonin ito. May pamisa naman sa DILG na dinaluhan ng 3 Interior Secretary na ayon kay Sueno ay nagsumbong sa palasyo. Tinanggalan po kami ng security. Dangerous po yung para sa pamilya namin. Tinanggalan po kami ng security. Mahal namin si Secretary. Mahal namin. Kasama niyo po siya ng kampanya, ano? Kasama namin. Kaya napakabigat sa amin. But it was the decision of the President. Kung ano yung sinasabi ng mga tao, dahil para sa amin mahalaga yung mga mamamayan natin, isinangguni lang namin sa Presidente at bahala ng Presidente kung anong gagawin niya. Hindi pa tiyak kung sasampahan din ng reklamo si Sueno at kung sino ang ipapalit sa kanya. Itinanggi rin ng Palasyo at ng Pangulo ang pangamba ng legal advisor ni Vice President Leni Robredo na paghahanda ito para italagang Interior Secretary si dating Senador Bongbong Marcos. No, I don't think so. He would have abandoned his appeal.
Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.